Sa aming anibersaryo, nagdesisyon akong humingi ng diborsyo. Ngunit bago ko gawin iyon, gusto kong makasama magdamag ang aking asawa sa loob ng 3 taon. Huwag mong tapusin kung hindi mo siya kayang bitawan. Gusto mo na talaga siya noon pa man. Ngayong sa'yo na sa wakas ang matagal mong crush, kaya mo ba talaga siyang bitawan? Huwag kang makinig, Gayana. Alam ng lahat na walang nararamdaman si Elliot para sa iyo. Nang bumalik ang kanyang unang pag-ibig, inihanda niya ang daan para sa kanyang karera. Ipinapakita lang nito na wala siyang pakialam sa iyo. Baka nagkakamali. Walang pagkakamali? Hindi ka talaga mahal ni Elliot. Kung hindi mo siya iwan ngayon, magiging tawanan ka lang ng lahat. Gemma, huwag mong isuko ang iyong dignidad para sa isang lalaki. Kapag pumalit na ang unang pag-ibig niya sa pwesto mo, ikaw ang maiiwan na napahiya. Sa paggising niya, hihingi na ako ng diborsyo. Hinahawakan ba niya ako? Magpapanggap na lang akong natutulog at hahayaan na lang siya. Sino ang nagsasalita? Sandali, bakit siya tumigil? Napansin ba niyang nagpapanggap ako? Narinig ko ba ang iniisip niya? Anong mali? Wala. Baka guni-guni ko lang iyon. Laging magkalayo kami ni Elliot. Iniwan pa nga niya akong mag-isa. Noong gabi ng aming kasal, 3 taon na ang nakalipas. Hindi niya sasabihin iyon. Tama si Sally. Dapat na akong makipagdiborsiyo. Hindi ko na kayang tiisin ng 3 taon pang ganito. Wala ka bang sasabihin? Pasensya na. Tungkol sa kagabi. Sa loob ng 3 taon naming kasal, lagi siyang malamig at malayo sa akin. Ngayong bumalik na si Martha, baka panahon na para bitawan ko at hayaan silang magkasama. Kasal tayo. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa kagabi. Magdiborsiyo na tayo. Kung iyon ang gusto mo, bakit? Nabigo ba akong pasiyahin ka kagabi? Saan ba talaga nanggagaling ang tunog na iyon? Anong problema? Sobrang nagkakagusto na ba ako sa kanya na nakaririnig na ako ng mga bagay na hindi totoo? Wala. Inihanda na ng abogado ko ang mga papeles ng diborsiyo. Si. Baka guni-guni ko lang iyon. Tingnan mo. May gusto ka bang idagdag? Hindi mo ba ito babasahin bago ka pumirma? Wala namang saysay. Minamadali ba talaga niya ang diborsiyo? Pasensya na. Sira ang kopyang ito. Meron ka bang isa pa? Mayroon ba talaga siyang isa pang kopya? O hindi? Ayokong pumirma. Kapag pinirmahan ko ito, mawawala siya. Kung guni-guni ko lang iyon, hindi ito magiging ganito katotoo. Ayoko ng diborsiyo. Itigil mo na ang pagbibigay sa akin ng mga papeles ng diborsiyo. Hindi ito guni-guni ko. Naririnig ko talaga ang mga iniisip niya. Pasensya na. Nakalimutan kong dalhin ang kopya. Ayos lang iyon. Pwede nating ilipat sa ibang araw. Oh, buti naman. Ngayon, hindi na kailangan kong magdiborsyo. Pero kailangan ko ng bagong dahilan sa susunod. Talagang boses ni Elliot iyan. Talagang iyon ang mga iniisip niya.
Pero bakit ibang-iba ito sa dati niyang ugali? Bakit niya ako tinititigan sa bibig? Painahalikan ba akong lugar kagabi na hindi ko dapat? Kagabi. Lasing ako kagabi. Huwag mong isapuso iyon. Ayos lang. Hindi nito kailangang baguhin ang relasyon natin. Ibig bang sabihin niya na gusto niyang bumalik tayo sa dating ugali natin? Kailan ka ba libre? Pasensya na, kailangan kong sagutin ito. Nagmamadali siyang sumagot. Sigurado si Martha iyon. Baka ayaw niya ng diborsyo dahil ayaw niyang sirain ang mapayapa nating buhay. Pero ang puso niya ay kay Martha pa rin. Buti na lang may pumasok na tawag, perpektong dahilan para magpaliban. Kung hindi, itatanong niya kung kailan maaaring asikasuhin ang diborsyo. Kaya iniiwasan niya ang diborsyo. Wala ba talagang kinalaman si Martha dito? May apurahang bagay sa trabaho na kailangan kong asikasuhin. Kailangan kong umalis bago niya ulit banggitin ang diborsyo. Sige, umalis ka. Anong sabi mo? Hindi pa ba kayo nagdiborsiyo? Kailangan kong pag-isipan ang isang bagay bago ako magdesisyon. Kung sasabihin ko sa kanila na naririnig ko ang iniisip ni Elliot, malamang isipin nilang baliw ako. Gemma, wala ka bang hiya? Hindi ka niya mahal. Bakit mo pinipilit na makasama siya? Sally, masyadong malupit yun. Alam mo, kaibigan pa rin natin si Gemma. Eto, kumain ka ng prutas. Gemma, magkakasama tayong apat na lumaki. Matagal na tayong malapit na magkaibigan. Alam mo namang diretsahang magsalita si Sally. Maaaring masakit siyang magsalita, pero mabuti naman ang intensyon niya. Huwag mong dibdibin. Tsaka, narinig ko na abala si Elliot nag-aayos ng mga okasyon para kay Martha. At nakikipag-ugnayan para sa kanya. Baka wala siyang oras para sa'yo. 3 taon na silang kasal. Kailan ba nagkaroon ng panahon si Elliot para sa kanya? Hindi naman ito bago. Walang hiya siyang kumakapit. Ayaw nang bumitaw. Sally, tumigil ka na sa kung ano-ano. Si Elliot ay palaging ang lalaking pinapangarap ng lahat ng babae sa Creston. Tsaka, ilang taon nang may gusto si Gemma sa kanya, kaya naman hindi siya basta makakausad sa isang gabi. Gemma? Pagkatapos ng lahat ng mga taon, hindi mo pa ba napapansin na si Lucas ang tanging lalaki na talagang nagmamalasakit sa'yo? Uy, tingnan mo. Hindi ba si Elliot yun? Gemma, ipinagmamalaki ni Elliot ang kanyang unang pag-ibig sa buong mundo. Pero, kumakapit ka pa rin sa isang lalaki na hindi ka mahal. Kahihiyan ka sa mga kababaihan. Gemma, mas mabuti nang tapusin na lang. Nandito kami para sa'yo. At alam mo, bilang matalik mong kaibigan, lagi akong nandyan para sa'yo kahit ano pa. Elliot, kilala mo ba sila? Wala lang, tara na. Halika, nandoon ang pribadong silid. Ni hindi man lang niya ako pinansin sa harap ni Martha. Wala ba akong halaga sa kanya? Kulang na kulang siya sa akin kagabi. At ngayon, nakadikit na siya sa ibang lalaki. Pinaglalaruan lang niya ang puso at katawan ko. Ito si Lucas Howe. Kababata ko siya. Ito si Lucas Howe. Kababata ko siya. Bakit kailangan kong magpaliwanag sa kanya? Dahil lang ba nagkamali siya ng pagkaintindi sa akin? Tsaka, wala naman kaming ginawa ni Lucas. Hindi tulad nila ni Martha, laging magkasama. Naantik ako. Nagpaliwanag nga siya sa akin. Pero sobrang nakakainis talaga si Lucas. Kung pwede lang, mawala siya.
Kita mo? Dahil kaibigan mo siya, kaibigan ko na rin siya. Ako si Elliot Ziegler, ang asawa ni Gemma. Kumusta? Ito ang kamay na ginamit niya para hawakan ng asawa ko. Gusto kong putulin iyan para hindi na ito makalapit sa kanya ulit. Hindi pa talaga kita naipakilala sa mga kaibigan ko. Sila ang mga kababata ko. Sina Lucas Howe, Yana Reed, at si Sally Cahill. Bakit hindi pa siya nagtatanong tungkol kay Martha? Wala ba siyang pakialam sa mga babaeng nasa paligid ko? Sabihin ko na lang ba sa kanya mismo? Oh, sino ito? Si Martha Blake. Siya ang pinakabago naming artista. Ang asawa ko, si Gemma Snow. Ang asawa ko, si Gemma Snow. Oh, kaya pala siya ang asawa mo. Bakit hindi mo siya ipinakilala kanina? Kailangan ba niyang banggitin iyon? Hindi ba siya kilala sa napakahusay niyang pakikisama? Nasaan ang pagiging sensitibo niya? Sa tono ni Elliot, parang hindi niya talaga kilala si Martha. Imposible iyon. Hindi ba siya ang mahal niya sa buhay? Mr. Ziegler, talagang inaalagaan mo ang mga artista mo. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pulong tungkol sa trabaho sa ganitong oras. Tigilan mo. Ano? May mali ba akong sinabi? Mr. Ziegler, malinaw na may pagmamalasakit kay Miss Blake. Oh, dahil kagagaling ko lang mula sa ibang bansa. Sinusubukan kong mag-umpisa dito, kaya natututunan ko pa ang mga bagay-bagay. Inaalagaan lang ako ni Elliot dahil sa pinagsamahan namin. Miss Snow, sana hindi ka magalit. Magseselos ba siya? Ayokong magkamali siya ng intindi, pero may parte sa akin na umaasa talaga na magseselos siya. Oh, hindi naman. Miss Blake, trabaho lang yan, gaya ng sabi mo. Wala talaga siyang pakialam? Ang makita lang siyang may ibang lalaki. Nakakabaliw sa akin, kaya talagang hindi niya ako mahal. Kaya gusto niya ng diborsiyo. Nandito rin ang direktor at mga producer. Si Baby. Blake at ako ay magkasama lang sa sinakyan. Hindi lang kami dalawa ang nandito. Elliot, kanina pa sila naghihintay sa atin. Malaki ang kahulugan ng pagkakataong ito sa akin. Kung wala nang iba, tara na ngayon. Si Ginoong Ziegler ay nagpapalabas ng purong pananakot. Kaya pala malaking tao siya sa Creston. Gaya ng sinasabi nila, pwede mong suwayin ang iba, pero huwag mong suwayin si Elliot. Sa negosyo, walang awa siyang kalaban. Hindi biro ang kanyang autoridad. Hindi, kung alam mo lang ang kanyang iniisip. Gemma, naniniwala ka ba talaga sa kanya? Halatang halata na nagsisinungaling siya sa iyo. Nandito rin ang direktor at mga producer. Ikaw lang ang maniniwala sa mahinang dahilan na iyan. Sa tingin ko, hindi magpapakababa si Ginoong Ziegler na magsinungaling. Ang mga lalaki lamang ang tunay na nakakaintindi sa kapwa lalaki. Hindi namin alintanang sabihin ng maliit na kasinungalingan sa ating mga kabiyak. Ngunit Gemma, iba ako. Hindi ako magsisinungaling sa iyo. Kung hindi sana nagkamali ng intindi si Elliot kay Lucas, at sa akin, hindi ko sana napagtanto na masyadong interesado si Lucas sa aking buhay-ibig. Lucas, palagi kitang itinuturing na mabuting kaibigan. Gemma, hindi talaga kita maintindihan. Ano ang nakikita mo sa isang lalaki na iniwan kang mag-isa sa gabi ng iyong kasal? Tigilan mo na. Hindi ka lang niya mahal? Bata ka pa. Hindi ba oras na para bitawan at makasama ang taong tunay na nagmamahal sa'yo? Iyan ang pinaniniwalaan ko bago ko narinig ang kanyang mga iniisip. Ngunit ngayon, aayusin ko na ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Kahit na magdiborsyo kami, gusto kong malinaw ang mga kondisyon.
Bumalik na siya. Tamang pagkakataon para linawin ang mga bagay sa kanya. Tuwing nakikita ko siya, nawawala ang hininga ko. Ano kaya ang ginagawa ni Elliot? Tulog na siya ngayon. Malamang hindi niya man lang mapapansin. Kung lalampas ako ng kaunti, isang maliit na halik at konting haplos, basta't magiging malumanay ako. Gusto ko siya. Sobrang gusto ko siya. Hindi ko mapigilan. Gusto ko lang talaga siya. Gusto niya pala ako? Ang dahilan kung bakit ayaw niya ng diborsyo ay dahil gusto niya ako? Sabi niya, kaibigan lang niya si Lucas. Maniniwala ba ako sa kanya? Pero tuwing nakikita ko siyang kasama ng ibang lalaki, gusto ko lang siyang panatilihin sa tabi ko. Paano kung humingi na naman siya ng diborsyo? Siguro dapat akong gumamit ng kadena para laging siyang nasa tabi ko. Isang pasadyang kadena. Oo, hindi ito masakit o makakaabala. Ikakadena ko ang mga kamay at paa natin ng magkasama para hindi na tayo mapaghiwalay. Hindi pa ba siya gising? Lasing ba siya? Si Lucas ba ang nagpakalasing sa kanya? Anong mga kaibigan yan? Hinayaan siyang malasing ng todo? Pagsisisihan nila yan? Palagi kong akala na wala siyang pakialam sa mga kaibigan ko. Hindi ko akalaing sobrang apektado siya sa loob. Lasing siya. Itinuturing ba itong pagsasamantala sa kanya? Pero ang cute niya. Pangalawang beses na niya akong hinalikan. Ayoko na itong matigil. Inaasar ko lang siya. Pero parang mas gusto niya ito ngayon. Yema. Yema, lasing ka. Hindi mo ako hahalikan muna. Kung hindi ka lasing, di ba? Gemma, alam mo ba kung sino ang hinalikan mo kanina? Elliot. Elliot. Kakasabi lang niya ng pangalan ko. Iniisip ba niya ako ngayon? Ano kaya ang iniisip niya noong sinabi niya ang pangalan ko? Ibig bang sabihin nito na pwede kong subukang lampasan ng kaunti ang hangganan naming dalawa? Magagalit kaya siya kung malaman niya? Kailangan kong itigil ang pagpapanggap na ito o baka lumala pa ito. Elliot? Lasing ka. Tiningnan lang kita. Hindi ko pwedeng hayaang mag-isip siya ng mali siya at isipin niyang sinasamantala ko siya. Pasensya, sobra akong nakainom. Anong gagawin mo? Kanina lang? Anong gusto mong gawin sa akin? Lasing ka? Nag-alala ako na baka sumama ang pakiramdam mo, kaya naparito ako para tingnan ka. Huwag mong masyadong pag-isipan. Hinalikan mo ba ako kanina? Hinalikan mo ba ako ngayon lang? Lasing ka. Hinding-hindi ko gagawin yan. Mali ang akala niya. Iniisip ko nga ang halik, pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Pero, ibig bang sabihin nito na nanaginip lang siya na hinalikan ko siya? Pasensya na. Nalasing ako. Ayokong kontrolin ka. Pero, hindi ka dapat lumalabas sa gabi para maglasing. Wala bang pakialam ang mga kaibigan mo sa kaligtasan mo? Lalo na si Lucas. Mukhang hindi siya mapagkakatiwalaan. Mga kaibigan ko sila. Sabay kaming lumaki. Ligtas na ligtas ako kapag kasama ko sila. Ikaw ang bahala. Anong klaseng mga kaibigan ang nagtutulak sa iyo na makipagdiborsyo? Hindi man lang nila gusto na umunlad ka. Ikaw lang ang magiging sapat na walang muwang para isipin na tunay silang mga kaibigan. Kaya, tungkol sa diborsyo, Binabanggit na naman niya ang diborsyo. Kailangan ko ng dahilan para malampasan ito. Gaano karami ang nainom mo? ano? Magtitimpla ba ako ng tsaa para sa hangover mo? Kung hindi, magigising ka na may sakit ng ulo bukas. Magpahinga ka muna. Gagawa ako ng tsaa para sa hangover mo. Sobrang halata na ba ako ngayon? Bahala na.
Basta wag lang nating pag-usapan ang diborsyo. Gusto mo bang magdiborsyo o hindi? Siyempre, naku, hindi ko dapat sinabi yon. Paano kung magkamali siya ng akala? At maisip niyang gusto ko talaga ng diborsyo? Siyempre, ayaw kong magdiborsyo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magdiborsyo. Pero paano kung maisip niyang malagkit ako? Ayaw kong kamuhian niya ako. Dapat ba akong magpaliwanag? Dapat ba akong magsalita? Sasabihin ko sana iyon kung ayaw mong magdiborsyo, hindi natin kailangan. Anong ibig sabihin niya? Ibig bang sabihin, hindi na tayo magdidiborsyo? Pero kung gusto mo ng diborsyo, Sa totoo lang. Anong sinabi ko? Pwede bang bawiin iyon? Ayaw kong magdiborsyo. Sa totoo lang, ako. Sobrang komplikado ng proseso ng diborsyo. Baka subukan nating naiwasan ito. iyon lang ba ang dahilan? O may iba pa bang dahilan? O may iba pa ba? Tsaka, baka maapektuhan ang mga bahagi ng kumpanya. Maliban kung talagang kailangan, hindi tayo dapat maghiwalay. Wala itong kinalaman sa mga bahagi. Ayoko lang na hiwalayan ka, mahal. Ah. Eh, Galit ka ba sa akin? hindi. Bakit niya kaya itatanong iyon? Hindi ko siya kailanman kayang kamuhian. Sa totoo lang, akala ko lagi mo akong kinamumuhian. O mas malala. Hinamak mo ako. Hindi iyan totoo. Bakit mo naman iyon naisip? May ginawa ba akong napakasama na dahilan kaya siya nagkamali ng intindi sa akin? Imposible iyon. Lagi akong naging maingat sa kanya. Kasi, iniwan mo akong mag-isa sa gabi ng ating kasal. Mula noon, lumayo ako. Mula noon, nanatili akong may distansya sa iyo. At iniiwasan kang makasalubong. Malayo ka rin sa akin. Kaya, parang ayaw na ayaw mo sa akin sa nakalipas na 3 taon. Hindi totoo yan. Pero iniwan mo nga ako noong gabing iyon. Iniwan ka ba niyang mag-isa sa gabi ng inyong kasal? Sabi ko sa'yo, may ibang mahal siya palagi. Baka hindi lang kayang lokohin ni Elliot ang sarili niya. Nandidiri siya tuwing hinahawakan ka niya. Pero hindi mo yan kasalanan. Ang totoo, hindi ka talaga nasa puso niya. Galit ba talaga siya sa akin ng ganoon? Hindi kita iniiwasan. Kasi, kung sasabihin ko sa kanya ang totoo, mamaliitin ba niya ako? Pero ayoko siyang magkamali ng intindi. Elliot, mas mabuting magpaliwanag ka. Gusto mo bang dalhin ko ang mga damdaming ito sa loob ng isa pang 3 taon? Nagdugo ang ilong ko noon. Nagdugo ang ilong ko noon. Hindi kita kinamumuhian. Hindi talaga. Paano kita kayang kamuhian, mahal? Kaya kong kamuhian ang lahat ng iba, pero hindi kita kayang kamuhian. Ayoko lang na makita mo ako na dumudugo ang ilong ko. Bakit nagdugo ang ilong mo? Siguro. Nainitan. Kasi sobrang kaibig-ibig mo. Kung 1 segundo akong nahuli, mapupunta sana sa'yo ang dugo ng ilong ko. Hindi ko kayang mapahiya ang sarili ko. Alam kong mandidiri ka. Pero nang makapaglinis ako at makabalik sa'yo, tulog ka na. Bumalik ka pa pala? Oo, pinalitan kita ng pajama. At pagkatapos noon, nagdugo na naman ang ilong ko. Kaya, iyon pala ang totoong dahilan kung bakit hindi siya nagpalipas ng gabi. Talaga bang ganun kakatagal maglinis?
Naghintay ako ng 2 oras at nakatulog lang. Dahil masyado na akong pagod. May nangyari sa trabaho, kaya naantala ako saglit. Natatakot akong magulo ang mga bagay at mapahiya ako. Kaya paulit-ulit kong sinubukang palakasin ang loob ko. Hindi ko inakalang magkakamali siya ng pagkaunawa. Iyon ang dahilan kung bakit mo ako iniwan noong gabing iyon. Pero sa nakalipas na 3 taon, ikaw. Hindi ka man lang nakipag-share ng kwarto sa akin. Ako lang. Hindi ko alam kung paano makisama sa iyo. Dahil hindi ko mapigilan. Hindi ko makontrol ang sobrang matinding damdamin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, pero ayoko ring kasuklaman mo ako, mahal. Ayoko namang magmukhang hayop. Kung alam mo kung ano ang iniisip ko, tiyak na kamumuhian mo ako. Gawan mo nga ako ng tsaa para sa hangover? See ya. Sabi mo hindi tayo maghihiwalay. Sineseryoso ko yan. Kaya, gusto niya talaga ako. Ikaw, hindi ka na ba makikipaghiwalay? Marami pa rin akong hindi maintindihan. Hindi lang tungkol sa gabing iyon, kundi pati na rin kay Martha. Hanggang sa maayos ko ito, hindi ako makikipaghiwalay. Buti naman. Dapat noon mo pa itong inayos. Alam kong paulit-ulit na sinasabi ng lahat na si Martha ang mahal sa buhay niya. Pero sa totoo lang, bukod sa pagiging artista sa kumpanya ni Elliot, wala talaga akong nakikitang koneksyon. Baka isang hindi pagkakaunawaan ng iyon. Gayunman, kailangan kong marinig ang totoo mula sa kanya. Siya nga pala, huwag mong sabihin kina Lucas at Sally. Ang tungkol dito muna. Alam ko. Parang gustong-gusto na nilang makipaghiwalay ka. Pero hindi mo ba naisip na medyo sobra sila tungkol sa kasal mo? Parang ang hindi paghihiwalay ay isang uri ng kasalanang hindi mapapatawad. Siguro may mas malalim pa rito na hindi ko pa nauunawaan. Magandang araw. Hinahanap ko si Elliot Ziegler. Siya, may takdang oras ka ba? Wala. Kasama ko siya. Isasama ko na lang siya paakyat. Kilala ako ng lahat ng tagatanggap dito. Kung gusto mong makipagkita kay Elliot, sumama ka na lang sa akin. Kung gusto mong makita si Elliot, sumama ka lang sa akin. Siya, Miss Blake. Tingnan mo, si Martha. Nabalitaan kong pumirma siya sa kumpanya natin. Pero hindi ko inaasahan na makikita ko siya dito. Nabalitaan kong may relasyon siya kay Mr. Ziegler. Maaari bang siya talaga ang lihim na asawa ni Mr. Ziegler? Ngayong sinabi mo iyan, talagang posible. Kung hindi siya asawa ni Mr. Ziegler, paano siya makakakilos na parang siya ang may-ari ng bahay? Pasensya na. Maaaring mali ang iniisip nila. Gusto mo bang linawin ko ang mga bagay para sa iyo? Okay lang. Tatawagan ko na lang siya ng direkta. Parang boss na babae ang dating niya sa paraan ng pagsasalita niya sa receptionist. Kumusta? Kumusta, mahal? Nanaginip ba ako? Kahapon lang, tumanggi siya sa diborsiyo. At ngayon, tinatawagan niya talaga ako? Nasa front desk ako. Wala akong appointment. Pwede bang sunduin ako ng assistant mo? Sige, magpapadala ako ngayon. Pumunta siya sa opisina ko. Ito ang unang beses niya rito. Sandali, dala ba niya ang mga papel ng diborsyo? Nagbago ba ang isip niya? Dala ko ang tanghalian. Nakakaabala ba ako? Siyempre hindi. Ang galing nito, hindi na niya ako didiborsyuhin at dinalhan pa niya ako ng tanghalian. Isasama ko siya agad. Hindi ko siya pwedeng patagalin. Akala ko hindi maganda ang takbo ng kasal nila, mali ba ang impormasyon ko? Pero galing iyon sa mga malalapit niyang kaibigan. Malamang na hindi sila nagkakamali. Pasensya na, miss.
Pwede bang malaman kung sino ang asawa mo? Sobrang nakatuon ako kay Martha kanina, pero ang babaeng nasa tabi niya ay maganda rin. Akala ko isa siyang bagong talent na dinala nila, parang influencer o artista. Pero sa paraan ng kanyang pakikipag-usap sa telepono, malamang na executive sa kumpanya ang asawa niya. Nandito lang ako. Hindi mo na kailangang tawagin siya. Tsaka, ginagawa lang ng assistant ang trabaho niya. Hindi mo dapat siyang pinapapatakbo ng ganyan. At least, may pakialam sa amin ang asawa ni Mr. Ziegler. Malamang na may date siyang executive. Pero mukha siyang napakabata at sobrang lambing niya sa publiko. Talagang kakaiba siya. Kaya nga ako pumunta. Para ako mismo ang sumundo sa kanya. Tsaka, hindi naman iyon problema. Elliot, ako. Ako ang superior mo. Mag-ingat ka sa pagtawag sa akin. Mr. Ziegler. Mr. Ziegler. Hindi pala asawa ni Mr. Ziegler si Miss Blake. Naku, akala ko talaga si Martha ang asawa niya. Pero kung titingnan sila ngayon, malinaw na hindi siya malapit kay Martha. Laging pinaparamdam ni Martha na siya ang asawa. Alam na alam niya ang ginagawa niya. Ang tuso niyang babae. Malinaw na ngayon na ang babaeng ito, ang totoong asawa niya. Hindi siya nagpapapansin. Matagal nang nagpapakunwari si Martha na asawa. At ngayon lang siya nagpakita. At hindi pa iyon, nagmamalaki si Martha sa harap ng totoong asawa. Kapal ng mukha, hindi man lang siya kabit. Nagpilit lang siyang maging kabit, pero nabigo. Manahimik kayo. Pakialam niyo ang sarili niyo at itigil na ang daldal. Elliot, huwag mong pansinin sila. Nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan? Wala akong ganoong intensyon. Hindi ko naman sinubukang sumingit sa inyong dalawa. At saka, gusto ko lang namang tulungan si Gemma. Dahil tunay ko siyang kaibigan. Miss Blake, hindi tayo ganoon kalapit. Sa tingin ko, may utang kang paliwanag sa asawa ko. Hindi na kailangan. Dahil hindi ka naman pala malapit sa kanya. Ako rin, hindi. Sana lang, kung may chismis na namang kumalat, ikaw ang maglilinaw. Malinaw ba? Naiintindihan ko. Pasensya na. Pasensya na. Wala akong alam sa mga chismis na iyon. Si Martha ay tauhan ko lang. Hindi personal ito. Hindi naman siya mag-iisip ng mali, di ba? Kumain pa nga kami ni Martha noong isang araw. Nandun din ang iba naming katrabaho. Pero sa chismis na ganito, tiyak na mag-iisip siya ng mali. Pwede ko namang bayaran ang multa. At tanggalin si Martha. Pero ituturing ba niya ito na parang may itinatago ako? Wala talagang namamagitan sa amin. Ilang beses pa lang kaming nagkita. Paano kung dahil dito ay gugustuhin na naman niyang magdiborsyo? Paano ko ipapaliwanag para maniwala na naman siya sa akin? Ayos lang. Wala akong problema. Nakaupo siya sa upuan ko. Ang gandang eksena. Para bang ang upuan. Perpektong kumakarga sa kanya. Hindi ako makapaniwalang nagseselos ako sa upuan. Ano bang iniisip niya? Dati kong iniisip na wala siyang interes sa mga babae. Anong problema? Ang upuan, hindi ba komportable? Baka sa disenyo lang, medyo hindi komportable. Umupo ka sa kandungan ko. Mas komportable ako.
Gemma, ikaw, anong nangyayari sa kanya? Hindi lang siya bumisita sa akin sa trabaho, pero sobrang lambing niya. Nanaginip ba ako? Gusto mo ba ako ng ganito? O nakakaasar ba? To sa'yo? Hindi naman. Sana mailagay kita sa bulsa ko at makita ka palagi. Ano bang gagawin ko? Habang papalapit siya, mas nahihirapan ako na kontrolin ang mga pag-iisip kong hindi mapigilan. Kung alam niya kung gaano ako kamapag-angkin, tatakbo ba siya palayo sa akin? Elliot, kahit na 3 taon na tayong magkasama, hindi pa rin nating lubos na nauunawaan ang isa't isa, di ba? Anong ibig mong sabihin? Baka hindi mo ako kilala, pero kilalang kilala kita. Bawat hibla ng buhok, bawat maliit na nunal, pati na yung mga pinakakiliti mong parte, alam ko. Lagi kong akala, hindi ka masyadong interesado sa akin. Kilala mo ba talaga ako? Bago tayo ikinasal, sinuri ko ang mga detalye mo. Pero bukod doon, alam mo ba kung bakit kita pinakasalan? O anong klaseng buhay ang gusto ko pagkatapos magpakasal? Gemma, pwede kang humingi ng kahit ano sa kasal na ito. Bilang bahagi ng ating kontrata, papayag ako sa kahit ano. Paano kung gusto ko ang mga bituin sa langit? Kukunin ko sila. Paano kung gusto ko ang mga bituin sa langit? Kukunin ko sila. Paano ko hindi napansin ang ganitong bahagi mo dati? Kung hindi ko lang biglang narinig ang mga iniisip niya, maghiwalay na tayo, mapaghihiwalay tayo. Hindi mo ba ito babasahin bago pumirma? Wala lang. Dahil sa mga hindi pagkakaintindihan. Sa totoo lang, lagi kong akala si Martha ang unang pag-ibig mo. Anong ibig mong sabihin diyan? Alam mo, isang lihim na matagal ng paghanga na hindi natupad. Ito ba? Iyon ba ang pinangarap mo? Bakit wala akong alam tungkol dito? Hindi ba kayo nag-aaral sa iisang paaralan dati? Sabi ng lahat na kung hindi dahil sa ipinagkasundong kasal natin, kayong dalawa, sana'y nagsama na. Gemma, tingnan mo. Ang lalaking pinapangarap mo ay may nobya na. Nakita ko rin. Dumating si Elliot na may dalang bulaklak sa unang konsyerto ni Martha. Tingnan mo. Inilagay pa niya ito sa internet. Magkasama na ba talaga sila ngayon? Imposible. Tingnan ko nga. Anong pakialam mo? Gemma, ayos lang. Matagal mo na siyang gusto. Pero dahil may kasintahan na siya, oras na para magpatuloy ka. Katawa-tawa. Kalokohan yan. Kalokohan. Kalokohan yan. Hindi nga kami malapit ni Martha. Paano ko naman siyang magugustuhan? Sino bang nagsimula nito? May ginawa ka bang para isipin ng mga tao yon? Totoo bang hindi ka talaga nanligaw kay Martha? Ni minsan, isinusumpa ko. Ni hindi ko narinig ang pangalan niya bago siya pumasok sa kumpanya. May naalala ka? Noong nasa ibang bansa ako, may isang babae na nagsasabing siya ang kasintahan ko at ginamit yon para makakuha ng maraming pabor. Nalaman ko lang noong may magtanong sa akin mismo. Si Martha pala yung babae, di ba? Hindi ko na siya masyadong matandaan noong sinusubukan ko ng pigilan ang mga chismis. Pinalayas na siya. Pinalayas ba siya dahil sa pagkalat ng chismis tungkol sa'yo? Hindi eksakto. May iba pang dahilan yon. Gayunpaman, wala na siya noon at hindi ko na siya hinanap pa. Wala ka ba talagang nararamdaman para kay Martha? Bakit ayaw mo akong paniwalaan? Wala akong interes sa ibang babae kundi ikaw.
Ibig sabihin ba no nagseselos siya? Para linawin lang, hindi ako nagsiselos. Bakit parang alam mo ang iniisip ko? Bakit parang alam mo ang iniisip ko? Hula lang iyon. Kahit nasabihin ko sa kanya na naririnig ko ang iniisip niya, hindi siya maniniwala, di ba? Sa totoo lang, ayoko ng bukas na kasal. Kaya gusto kong maging tapat ka sa akin sa ating kasal. Siya? Oo naman, mabuti iyan. Ibig bang sabihin hindi na siya makikipagbalikan kay Lucas? Ano naman kung siya ang unang pag-ibig niya? Asawa niya na ako ngayon. Nakaraan na siya. Ako ang nasa tabi niya, ngayon at magpakailanman. Kailan pa naging unang pag-ibig ko si Lucas? Dapat ko bang ipaliwanag sa kanya? Pero iyon ang mga iniisip niya. Kakaiba kaya kung bigla kong ipaliwanag ang relasyon ko kay Lucas. Mr. Ziegler, nandito na ang lahat para sa pulong. Hindi ba kinansela ang pulong? Pero hindi ba sinabi mo? Huwag mong hayaang makaapekto ako sa trabaho mo. Sige, itutuloy ang pulong. Ituloy, ayon sa plano. Opo, Mr. Ziegler. Yema, paano kung sumama ka sa akin sa pulong? Gusto ko talagang ipakilala ang asawa ko sa lahat. Sasama ba siya? Ayaw niyang ipaalam sa publiko, di ba? Malamang na. Tanggihan ako. Kung tutuusin, hindi niya ako kailanman kinilala. Ipahayag natin sa lahat. Siya? Gawin na nating publiko. Totoo ba? 3 taon na tayong kasal. Ang paglalabas nito sa publiko ay makakaiwas sa gulo kay Martha. Kaya ginagawa lang niya ito para umiwas sa gulo? At akala ko gusto niya akong maging bahagi ng mundo niya. Anyayahan natin ang mga kaibigan ko sa hapunan kapag libre ka. Ano? Ikaw ang asawa ko. Hindi ka ba tututol na ilabas ang mga kaibigan ko? Sa hapunan, di ba? Hindi naman. Gusto niya akong ipakilala sa mga kaibigan niya. Ibig bang sabihin yon may gusto siya sa akin? Naku, gusto ko talaga siyang halikan ngayon. Pwede bang gumamit ng banyo? Sige, tuloy. Sa wakas, bumubuti na ang samahan natin. Hindi ko pwedeng ipakita sa kanya ang ganitong bahagi ko. Kailangan kong maging kalmado at mahinahon sa harap niya. Sa totoo lang? Gusto talaga kita, Elliot. Kalmado at mahinahon, oo. May iba pa bang tanong? Ginoong Ziegler, hindi ako masaya sa trabahong ibinigay sa akin. Gusto kong mas makasali sa mga proyektong pelikula. Hindi masaya? Pwede kang umalis. Seryoso ba siya? Ginoong Ziegler, hindi ko masyadong maintindihan. Pinasuri ko na sa PR. Nakakita sila ng mga nakababahalang chismis. Kung paano nagsimula ang mga chismis na iyon, malamang mas alam mo pa sa akin. Ang kumpanya ng pelikula ay isa lang sa mga negosyo ko. Hindi ko titiisin ang isang artista na sinasamantala ang mga chismis tungkol sa akin para makuha ang mga bagay na hindi kanya. Dahil may ginagawa kang mga kalokohan sa harapan ko, dapat handa ka para sa mga kahihinatnan. Ginoong Ziegler, kung tungkol ito sa nangyari kanina, humihingi ako ng tawad. Hindi ko sinasadya na mangyari iyon.
Bakit biglang naging seryoso si Elliot dito? Dati, hindi siya nagmamalasakit sa mga chismis at intriga. Talagang siya. Tiyak na kinumbinsi niya si Elliot na tapusin ang kontrata ko. Kahit ano pa ang intensyon mo, nasira mo ng husto ang reputasyon ko. Maglalabas kami ng pahayag tungkol sa pagtanggal sa iyo. Ituring mo itong babala mo. Isipin mo itong babala. Tapos na. Ayan, wala na ang karera ko. Kung pwede lang niyang hawakan ang braso ko at sumama sa akin ngayon, kahit na pumayag siyang maging publiko, lumalayo siya. Nang pumasok kami, hindi naglalakad sa tabi ko. Nagsisisi na ba siya ngayon? Ayaw na ba talaga niyang maging publiko? Paano ko hindi napansin na? Sobrang mag-isip pala si Elliot? Mahal? Umuwi na tayo. Si. Tara. Lucas, akala ko sinabi mo na nagdidiborsyo sina Gemma at Elliot. Nagsinungaling ka sa akin. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko? Anong problema? Nabigo si Martha. Hindi nautos si Elliot sa mga pakana niya. Sa halip, tinanggal niya siya. Ginawa pa niyang publiko ang relasyon nila ni Gemma. Pinaalis niya na lang siya. Inilabas pa niya sa publiko ang relasyon nila ni Gemma. Hindi ko alam ang gagawin. Kung hindi sila maghihiwalay. Sa tingin ko, tuluyan na akong mababaliw. Ayos lang. Hindi sila naging matatag na mag-asawa. Kahit kasama si Martha o wala, may iba pang bagay na sa bandang huli ay hahadlang sa kanila. Sally, tutulungan mo ako, di ba? Siyempre, tutulungan kita. Mahal kita. Gaya ng pagmamahal mo sa kanya. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Tapos na akong maligo. Babalik ako sa aking studio para magpahinga. Matulog ka na. Aalis ka na. Akala ko naging malapit na tayo. Pero eto tayo. Ganoon pa rin siya. Umiiwas sa akin gaya ng dati. Pupunta na ako sa study ngayon. Dapat matulog ka na. Aalis ka na ba? Tinawag niya ako. Hihilingin ba niya akong manatili? Sana, maakap ko siya buong gabi. Magpahinga ka. Kung iyon ang iniisip niya, bakit hindi niya ito sabihin ng malakas? Hindi ko kayang gugulin ang buong buhay ko na umaasa sa pagbabasa ng isip niya. Gusto kong sabihin niya ito ng malakas. Teka. Pinirmahan ko na. Tingnan mo. Akala ko hindi na matutuloy ang diborsyo. Bakit biglang? Bakit biglang nagbago ang isip mo? Naasikaso ko na si Martha. Wala nang dapat na hindi pagkakaintindihan. Kinontak ba siya ni Lucas? Oo, tiyak na siya. Iniiwan niya ako at kasalanan niya ito. Papatayin ko siya. Sabi ko nga hindi kita didiborsyuhin. Pero pagkatapos kong isipin, hindi pa rin nare-resolba ang mga problema natin. Kahit na manatili tayong kasal, uulitin lang natin ang parehong mga pagkakamali. Paano kung hindi ko na? Mabasa ang isip mo balang araw? Hindi ko kayang gugulin ang buong buhay ko sa paghula ng nararamdaman mo. Maaga o huli, magkakaroon ng mga bagong hindi pagkakaintindihan. Gusto ko na maging bukas ka sa akin. Kung nagpasya ka na, sige. Hindi. Hindi ko ito matanggap. Walang paraan na hahayaan kitang umalis.
Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakawalan ka. Kailangan kong ikulong siya para manatili siya sa tabi ko habang panahon. Hindi yung nagana. Kapopootan niya ako dahil doon. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang gawin iyon sa kanya. Paano kung hayaan ko siyang itali ako? Oo, hahayaan ko siyang itali ako. Hindi ako aalis kahit saan. At mananatili lang sa tabi niya. Gagawin ko ang lahat. Pero gugustuhin kaya niya iyon? Kung walang problema, pirmahan mo na ang mga papeles. Tapusin natin ang lahat sa loob ng 1 buwan. Nakapagpasya ka na ba? Nagpasya na ako. Ikaw? Nagpasya ka na ba? At ikaw? Nakapagpasya ka na ba? Ayoko talaga ng diborsiyo. Nahuli ba niya akong palihim na pumasok? Para halikan siya kagabi. Iniisip ba niya na manyak ako? Hindi ko pa nasasabi sa kanya ang nararamdaman ko. Wala ka talagang sasabihin sa akin? Hindi mabubuhay ang relasyon sa pagmamahalan lamang. Kung patuloy niyang itinatago ang lahat, baka ang diborsiyo ang pinakamabuting kalalabasan para sa atin. Kung hindi, pirmahan mo ang mga papeles. Malapit na akong umalis. Nasayang na natin ang 3 taon. Ayoko nang sayangin pa ang isa pang 3 taon. Ayoko ng diborsiyo. Ayoko ng diborsyo. Ayokong makipagdiborsyo sa'yo. Pero napagkasunduan natin simula pa lang na kung sakaling banggitin niya ito, kailangan kong pumayag kahit ano pa. Kailan ko iyon nasabi? Mr. Ziegler, dahil ito ay isang kasal na puro convenience, may mga bagay na kailangang malinaw na pagkasunduan. Ito ay isang kontrata. Tingnan mo kung may kulang. Kung ang alinmang partido ay humingi ng diborsyo, sa anumang dahilan, ang kabilang partido ay dapat na walang kondisyong pumayag. Oh, dahil ito ay isang kasal na puro convenience? Kung may gusto ka, sabihin mo lang sa akin. Aalis ako nang walang pag-aalinlangan. Kaya iyon ang dahilan. Hindi siya nangahas na pigilan ako dahil mali ang pagkakaintindi niya sa mga intensyon ko noon. Pwede bang huwag tayong magdiborsyo? Pwede ba? See? Gaya ng sinabi ko. Kung ayaw mong magdiborsyo, edi hindi na tayo. Ikaw. Sinadya mo ito? Kung hindi ko ginawa, magbubukas ka ba? Tapos, pwede bang matulog ako sa'yo? Ngayong gabi? Ibig kong sabihin, gusto kong bumalik na dito mula sa silid pag-aaral. Wala akong gagawin sa'yo. Pero kung siya ang magkukusa sa akin minsan, maganda yon. Siyempre, kasal tayo. Dapat tayong matulog ng magkasama. Saka, pwede mong gawin ang kahit ano sa akin. Anong problema? Pasensya na. Nawalan ako ng kontrol kagabi. Malinaw niyang sinabing hindi, pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Iisipin kaya niya na bastos ako?
Pero sa sandaling makita ko siya, nawawalan ako ng kontrol. Ayos lang. Gusto kita ng ganyan. Basta't gusto mo ako. Mula ngayon, gusto kong pasayahin ka. Araw-araw. Baka hindi naman araw-araw. Parang kinakabahan ka. Unang beses ko palang makikilala ang mga kaibigan mo. Lalo na si Lucas Howe. Nagising ako ng 5:30 ng umaga para pumili ng damit ko. Hindi ako matatalo sa kanya. Tama ba? Hindi ko rin alam kung anong estilo ang gusto niya. Paano kung si Lucas din ay mag-ayos ng nakaistilo para ligawan si Gemma? Hindi ko alam kung ano ang mga gusto ni Gemma. Naniniwala akong magaling akong pumili sa pagpili ng kasama. Magaling ka, kaya huwag kang mag-alala. Bakit parang si Gemma ay napakahusay na basahin ang isip ko kamakailan? Pumasok na tayo. Si. Oy. Dumating ka na sa wakas. Nagugutom na ako. Hinihintay ka namin para makapag-order na. Mr. Ziegler, nagpunta ka at nagpakasal kay Gemma nang walang sabi-sabi. Ngayon, kailangan mong magwaldas at ilibre kami ng masaganang pagkain. Ikalulugod ko iyan. Gemma. Umupo ka dito. Dinalhan ka ni Lucas ng pomelo na gusto mo. Siya mismo ang nagbalat niyan. Subukan mo. Siya na. Mr. Ziegler, magkaibigan na kami mula pagkabata sa loob ng maraming taon. Laging inaalagaan ni Lucas si Gemma. Palagi siyang nakaupo sa tabi niya. Hindi ka naman tumututol, di ba? Hindi ako. Siyempre, tutol ako. Kailangan siyang umupo sa tabi ko. Pero hindi ako dapat magmukhang makitid ang utak. Kung hindi, mapapahiya siya sa akin. Galit na galit ako. Pero kailangan kong manatiling kalmado at ngumiti. Uupo ako sa tabi ng asawa ko. Gemma, hindi mo ito magagawa. Inuuna mo ang asawa mo? Napakabait ni Lucas sa'yo. Hindi mo siya pwedeng iwan para sa ibang lalaki. Wala namang namamagitan sa amin ni Lucas. Magkakaibigan lang tayong lahat. Bakit hindi ka nalang umupo doon? Magkakaibigan tayong lahat. Bakit hindi ka umupo diyan? Gemma, paano ka naging ganyan kalupit? Sa tingin mo ba, tinatrato ka ni Lucas tulad ng pagtrato niya sa amin? Alam ng lahat na malapit kayong dalawa. Hindi mo ba naisip na nasasaktan mo siya? Wala ka yata sa sarili mo ngayon. Magkaibigan lang kami ni Lucas. Ano na naman bang pinagsasabi mo? Tama na. Magkakaibigan tayong lahat. Dapat tayong matuwa na sina Gemma at Mr. Ziegler ay magkasundo ng husto. Di ba? Lucas, uupo ako sa tabi mo. Magkakaibigan tayong lahat. Hindi ka pwedeng magpaborito. Siyempre hindi naman. Tumabi ka! Anong pakialam mo? Dito ako uupo. Ang mapag-utos. Umupo na tayo. Si. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari sa kanila. Hindi sila ganyan dati. Ayos lang. Nagseselo si Lucas sa akin at kay Gemma. Hindi ko siya hahayaang masunod ang gusto niya. Dahil naghiwalay na sila, dapat niyang ihinto ang pagkahumaling sa asawa ko. Kung maglakas loob kang tingnan siya muli, hahanap ako ng paraan para mabulag ka. Hahanapan kita ng paraan para bulagin ka. Talagang magkaibigan lang kami. Tigilan mo na ang malaswang pag-iisip. Alam ko, Ano ang alam mo? Bakit parang hindi mo ako pinaniniwalaan? Sinasabi ko ang totoo. Magkakaibigan kaming lahat
mula pagkabata at hindi kailanman nagkaroon ng ibang damdamin. Kahit na malapit kami, may distansya pa rin kami. Hindi pa kami nakalabas na dalawa lang. Naiintindihan ko. Hindi kita pinaghihinalaan. Pustahan tayo. Hindi niya gusto si Lucas. Pero malamang may gusto pa rin siya sa kanya. Ang tuso at mapanlin lang na gago. Kitang-kita na gusto niya talaga siya. Paano ko mailalantad ang totoong pagkatao niya? Talagang magkaibigan lang kami. Huwag mong masyadong isipin. Ngayong naiisip ko, mas malapit ako kay Yana. Kung nagseselos ka, pwede mong sabihin sa akin. Ayos lang. Ayos lang. Wala akong pakialam sa lahat ng iyan. Ang selos ay magpapamukha lang sa akin na mababaw. Ayokong magmukhang mababaw sa harap ni Gemma. Pero magseselos ako kung kasama mo ang ibang babae. Hindi ba magmumukha akong mababaw niyon? Siyempre hindi. Matutuwa ako kapag nagseselos si Gemma dahil sinabi niya iyon. Ibig bang sabihin nito na hindi niya ako kamumuhian kahit na magselos ako? Kung gayon, mula ngayon, pwede bang huwag mo na siyang makita? Ibig kong sabihin, huwag mo siyang makasama ng kayong dalawa lang. Hindi pa naman kami nagkikita ng mag-isa. Palagi kaming may kasama. Kailan naging ganito kaganda ang relasyon nila? Hindi ba't pinag-uusapan nila ang diborsyo ilang araw lang ang nakalipas? Mr. Ziegler, busy ka yata kamakailan, di ba? Narinig ko na si Martha ay nagkakalat na sinasabing iniwan mo siya. Makakaapekto ba ito sa kumpanya mo? Dati mong tinatrato siya ng mabuti, ibinibigay mo sa kanya ang lahat ng gusto niya. Ngayong iniwan mo na siya, hindi ba siya magtatanim ng sama ng loob? Natutuwa ka bang makinig sa mga walang basehang chismis, Mr. Howe? Kung mas pinagtuunan mo ng pansin ang trabaho at hindi sa pagpapakalat ng chismis, baka mas naging matagumpay ka na sa ngayon. Ikaw, nangaasar ka ba? Dapat na payo lang iyan. Gemma, galit ba sa akin si Mr. Ziegler? O baka hindi tayo nagkaintindihan? Hihingi ako ng tawad. E di humingi ka ng tawad. Kasalanan mo yan. Pero, gusto mo talagang humingi ako ng tawad? Hindi ba't ikaw ang nagbanggit niyan? Sa tingin ko, tama ka. Hindi tayo dapat kumakalat ng chismis sa likod ng iba. Humingi ka ng tawad sa akin. Papatawarin kita. Pumanig ba sa akin si Gemma? Naantig ako? Gusto mong sumingit sa pagitan namin? Wala kang pag-asa. Mr. Ziegler, humihingi ako ng tawad. Nagpakalat ako ng mga maling chismis. Okay lang, pinatawad na kita. Inaamin kong hindi ko na-handle ng maayos ang sitwasyon kay Martha, pero wala akong kinalaman sa kanya. Ipinalinawag ko na ito sa kumpanya. Hindi ko hahayaang mag-isip ng mali ang mga tao. Umaasa rin ako na bilang mga kaibigan ni Gemma, babantayan ninyo ako. Ikaw na mismo ang nagsabi. Kung sakaling tratuhin mo ng masama si Gemma, hinding-hindi ka namin patatawarin. Subukan mo ang tenderloin dito. Masarap talaga. Okay ka lang? Napasok ka ba? Maligamgam ang tubig. Nabasa lang ang blouse ko. Pasensya na, Gemma. Hindi ko sinasadya. Paano kung isama mo si Yana? Para samahan kang magbalik? Babalik ako agad. Mr. Ziegler, nasa banyo ng mga babae sila. Baka awkward para sa iyo, di ba? Kailangan ko ng banyo. Ginoong Ziegler, hindi ako makikipagkita kay Gemma. Hindi ka ba sumusunod ng sobrang lapit sa akin? Nakikita ko kung ano ka talaga, kaya wag mo nang ipilit. Kung tutuusin,
Kaibigan ka ni Gemma. Ayokong ilagay siya sa alanganin. Ginoong Ziegler, naiinggit ako sa sobrang pagmamahal mo kay Gemma. Nagseselos ka ba kanina? Kahit na magkasama silang lumaki sina Gemma at Lucas, iginagalang din siya ni Gemma. Pero para lang silang magkapatid. Wala kang pakialam dito. Hindi mo ito maiintindihan maliban kung mayroon kang malapit na babaeng kaibigan na tulad nito. Paano kung ako na ang maging malapit mong babaeng kaibigan? Tapos, maiintindihan mo ang pakiramdam. Hindi ito pag-ibig, mas malalim pa. Ginoong Ziegler, siguradong maraming babae ang naaakit sa'yo, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kay Gemma. Elliot Ziegler, lalaki ka lang. Hindi ako naniniwala na mapipigilan mo ang sarili mo. Kung mawalan ka ng kontrol, kahit isang beses, pipilitin kong iwan ka ni Gemma. Mga tanga kayo. Akala mo, maluloko mo ako. Ikaw, napansin mo? Ano ba talagang ginawa ni Lucas para umabot ka ng ganoon para mapaghiwalay kami ni Gemma? Hindi ka ba naniniwala sa sarili mong alindog? Kahit isang malaking bituin tulad ni Martha Blake ay hindi ka makalimutan. Bakit hindi ako mabighani sa'yo? Sa palagay ko, ipinakita na ni Lucas ang tunay niyang kulay. Naubusan na siya ng ideya at tanging mga hangal na taktika lang ang kaya niyang gamitin para mapaghiwalay kami ni Gemma. Ginoong Ziegler, talagang gusto kita. Huwag kang mag-alala, gusto ko lang ng kaunting aliw. Hinding-hindi ako makikialam sa inyo ni Gemma. Ginoong Ziegler, kaibigan ako ni Gemma. Paano mo ito nagawa sa akin? Elliot, ano ang ginawa mo sa kanya? Elliot, anong ginawa mo sa kanya? Anong nangyayari? Gemma, wala akong ginawa. Nabigo siyang lumandi sa akin at gumamit ng maruming paraan. Anong gagawin ko? Maniniwala kaya si Gemma sa akin? Hindi. Kailangan kong patunayan na wala akong kasalanan. Sally, sabihin mo sa akin. Gusto ko lang makipagkwentuhan kay Mr. Ziegler. Asawa kasi siya ng kaibigan ko. Hindi ko inakala na hahawakan-hawakan niya ako. Sabi rin niya na hindi kanya sasabihan. Basta pumayag ako, bibigyan niya ako ng walang katapusang mga pakinabang. Sally, baka nagkamali ka. Kahit ganyan si Elliot, hindi naman siya pipili ng ganitong lugar, di ba? Ayos lang. May mga kamera. Malalaman din natin. Gemma, hindi ko isa sa panganib ang reputasyon ko para sa isang biro. Tingnan ang mga kamera at makikita mo kung anong klaseng tao si Elliot talaga. Pasensya na, pero sira ang sistema ngayon. Gemma, matagal na tayong magkaibigan. Bakit ko siya pagbintangan ng ganito? Gemma, seryoso ito. Bakit hindi natin tawagan ang mga pulis? Baliw ka ba? Kung tatawag tayo ng pulis, ano ang mangyayari sa reputasyon ni Sally? May sasabihin ka ba? Wala akong ginawa. Talaga bang maghihinala siya sa akin? Napakasama nito. Sa tingin ba talaga niya na isa akong napakasamang tao? Ikaw lang ang nakapagpapawala ng kontrol ko. Walang ibang babaeng karapat-dapat sa atensyon ko. Tawagan ang mga pulis? Patas ito para sa kanilang dalawa. Gemma, dahil wala namang aktual na pinsalang nangyari. Bakit hindi na lang bayaran ni Elliot si Sally? Ayokong makita si Gemma na kasama ang isang hipokritong tulad niya. Gusto kong magdiborsyo sina Elliot at Gemma. Managinip ka. Mangarap ka pa. Walang kamera? Sino nagsabi?
ang kamera sa loob ng florera. Sana ay naitala lahat. And na nangyari kanina. Batay sa impormasyon mula sa code ng pagsubaybay, natukoy ko ang teleponong konektado dito. Pinasubaybayan ko sa IT ang IP address. Ang IP ay nasa kwartong ito. Gemma, Hindi! Imposible! Isinara ko ang pagbabahagi ng lokasyon. Paano nila nasubaybayan ang IP ko? Sally, ano ba talaga ang ginawa mo? Sally, ano ba talaga ang ginawa mo? Kung itinuturing mo akong kaibigan, ilagay mo ang code. Ikaw ang nagtanim ng kamera. Sally, si Mr. Ziegler ay asawa ni Gemma. Halos kaibigan na natin siya. Paano mo nagawang akitin siya? Masama na nga iyon. Pero ngayon, pinagbibintangan mo rin siya. Oo, sadyang ginawa ko ito. Ginawa ko lang ito dahil mukhang malungkot si Gemma sa kanyang pagsasama. Naisip ko ang planong ito para matulungan siyang makawala ng mas maaga. Sally, kahit na gusto mo lang tulungan si Gemma, hindi mo dapat ginawa ito sa ganitong paraan. Akala ko magkaibigan tayo. Pero ginawa mo akong tanga. Hindi ko kaya ang paraan mo na iniwan mong nakabitin si Lucas para kay Elliot. Wala na bang halaga sa'yo ang pagkakaibigan natin? Ayoko nang makarinig ng anumang dahilan. Mula ngayon, hindi na tayo magkaibigan. Perpekto! Matagal ko nang gustong itigil ang pagkakaibigan natin sa isang taong walang utang na loob tulad mo. Hindi ko talaga alam kung ano ang nakikita nila sa'yo. Gemma, hindi ko alam kung bakit ganon si Sally, pero magtiwala ka sa akin. Masaya ako na ikaw at si Elliot ay magkasama. Alam mo namang, nais ko lang ay maging masaya ka. Okay ka lang ba? Umuwi na ako. Sige, ihahatid kita. Gemma, Sabihin mo sa'kin, may mali ba akong nagawa? Iniisip mo pa rin si Sally? Hindi mo kasalanan. Kasalanan ni Lucas yan. Bahagi lahat yan ng pakana niya. Paano ko sasabihin sa kanya na si Lucas ay may gagawing panibagong hakbang? Kung noong una, hindi ako maniniwala na may masamang balak si Lucas. Pero, siguro, dapat ko bang tanungin si Yana? Sally, salamat sa pag-ako mo ng sisi para sa akin. Kung nalaman ni Gemma na ako ang nasa likod nito, hindi ko kayang harapin ang sarili ko. Lucas, huwag mong sabihin iyan. Nakikita ko kung gaano kakabuti kay Gemma. Ang hindi niya pagmamahal sa iyo ay kanyang kawalan. Sally, pakiusap, tulungan mo ako ulit. Tulungan mo siyang mapagtanto kung sino talaga ang mahalaga sa kanya. Alam na alam mo, hinding-hindi kita tatanggihan. Pero patuloy kang humihingi ng mga kahilingang hindi makatwiran. Sally, basta tulungan mo siyang maintindihan ang sarili niyang damdamin, ipinapangako ko ito na ang huling beses, hindi na ako hihingi ng anuman sa iyo pagkatapos nito. Ayos ba? Ano ang gusto mong gawin ko? Napapansin mo ba sina Sally at Lucas kamakailan? Gusto mong itanong tungkol kay Sally, di ba?
Sa totoo lang, may mali sa kanila. Dati, akala ko sobra lang akong mag-isip. Pero base sa mga nangyayari kamakailan, tiyak na may binabalak sila. Sa tingin mo, sobra ba ang pagpapabaya ko sa kanila? Hindi ko magets kung bakit gustong akitin ni Sally si Elliot. Walang saysay ang rason niya. Wala rin akong ideya kung ano ang iniisip niya. Saka, parang ako'y naiiwan palagi. Sa palagay ko rin na hindi niya talaga gusto si Elliot. Pero tiyak na gusto niyang maghiwalay kayong dalawa. Pero bakit? Pakiramdam ko nga na ang pagnanais nilang maghiwalay ay higit pa sa kaligayahan ko. Sabihin mo, posible bang gusto ka ni Sally? Masyado ka namang katawa-tawa. Kumusta? Masamang balita. May nangyari kina Elliot at Lucas. Bakit sira ang elevator? May tao. Tulong. Sino man, pakiusap. Anong gagawin natin? Sina Lucas at Elliot ay nakulong sa loob. Anong nangyari? Tumawag ka na ba sa pulis? Natakot ako ng sobra. Tinawagan ko si Yana at sinabi niyang malapit ka lang. Nakalimutan kong tumawag ng tulong. Gusto akong idemanda ni Elliot dahil sa paninirang puri. Hindi na kinaya ni Lucas at sinabing susubukan niyang pag-usapan ito. Tapos, pareho silang pumasok sa kani-kanilang elevator. Nasusunog na sila at sira na. Anong gagawin natin? Gemma, pabayaan mo ako. Ayokong masaktan ka. Elliot? Nasa itong isa si Elliot. Nandoon si Lucas. Elliot? Nandyan ka ba? Elliot? Yama? Gemma, masyadong mapanganib. Masasaktan ka. Kung maghihintay pa tayo, mawawalan sila ng hangin. Kailangan ko siyang iligtas. Hindi ko siya pababayaan. Nagsinungaling ba siya sa akin? Sadyang pinagpalit niya ang kanilang mga pwesto. Alam ko sa kaibuturan na ako ang pinakamahalaga sa'yo. Gemma, nagkamali ako sa'yo. Mas mahalaga talaga sa'yo si Lucas. Elliot, nasa loob ka ba? Gemma, hindi ligtas dito. Umalis na tayo at maghintay ng tulong, okay? Oo, Gemma. Maghintay tayo ng tulong. Gemma, wala siya sa loob. Baka umalis na siya. Maghintay tayo ng tulong. Hindi ligtas dito. Umalis muna tayo. Gemma, masyadong mapanganib dito. Paano kung mahulog ang elevator? Malubha ang kahihinatnan. Ayokong ipagsapalaran mo ang sarili mo. Wala ba talaga si Elliot dyan? Iniligtas ba niya si Lucas? Alam ko na. Si Lucas pa rin ang pinakamahalaga sa kanya. Umalis ka! Ililigtas ko siya! Gemma, Huwag kang mag-alala. Malapit na rito ang rescue team. Gemma. Wala siya diyan. Sumuko na tayo. Ang daming usok. Hindi ako makapagsalita. Elliot! Nandito ako! Okay lang. Anong amoy iyon? Parang hindi apoy. Parang lason ng amoy. Malapit na rito ang rescue team. Madali nating malalaman. Kung sino ang sumubok, nasaktan siya. Gising! Elliot! Elliot, gumising ka na agad, ha? Gising na ako, pero ayokong harapin siya.
Pero sa kabilang banda, sobrang nag-aalala siya. Ayokong maawa siya sa akin. Kung gising na siya, bakit hindi pa rin siya nagmulat? Dapat alam niya kung ano ang nararamdaman niya ngayon, di ba? Sa pinakamahalagang sandali, si Lucas ang pinili niya. Aatras ba ako? Hindi. Basta hindi niya binanggit ang diborsyo, hinding-hindi ko siya bibitawan. Pero paano kung nahihirapan siya na manatili sa akin? Paano kung si Lucas lang talaga ang makapagpapasaya sa kanya? Ano to? Ang gulo mo naman. Ang tanga mo talaga. Wala namang anuman sa amin ni Lucas. Ilang beses ko nang sinabi na hindi ko naman siya niligawan o naging kasintahan. Tungkol sa nangyari kanina, ikaw talaga ang una kong ililigtas sa oras ng panganib. Hindi mo ba alam na muntik na akong malunod habang inililigtas ka? Ikaw. Ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Walang makakapantay sa'yo. Inaamin na ba niya ang nararamdaman niya sa akin ngayon? O gusto lang niyang magising ako? Sinasabi lang ba niya ang gusto kong marinig? Malinaw kong narinig siya noon. Si Lucas talaga ang una niyang iniligtas. Si Lucas muna ang iniligtas ko pero niloko lang ako ni Sally. Siyempre, ikaw talaga ang una kong gustong iligtas. Ikaw lang talaga. Ang tanging nag-iisa. Ikaw lang. Naiintindihan mo ba? Ikaw lang talaga. Ikaw lang. Naiintindihan mo ba? Bobo ka ba? Ikaw ang asawa ko. Sino pa bang ililigtas ko? Hindi mo talaga ako pinaniniwalaan. Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Paano niya nalaman ang iniisip ko? Telepathy ba ito? Siyempre, kasalanan mo. Lagi mong itinatago ang nararamdaman mo imbes na kausapin mo ako. At nagdudulot iyon ng maraming hindi pagkakaunawaan. Kung hindi lang ako biglang marinig ng mga iniisip niya, baka nagkahiwalay na tayo noon pa. Ang mga tao sa TV ay madalas na nagkakaligawan. Kahit na gusto nila ang isa't isa at iyon ay dahil hindi sila nag-uusap, kaya sila nagkakaligawan. Hindi mo ba alam na halos tayo na? Halos tayo na. Kasalanan ko lahat. Mula ngayon, sasabihin ko sa iyo lahat ng iniisip ko, okay? Gemma, nasa ospital din si Lucas. Bakit hindi mo siya binisita? Paano mo kayang harapin ang sarili mo? Ayos lang. Basta masaya si Gemma, ayos lang ako. Sawa ka na ba sa pagpapanggap mo? Ano bang sinasabi mo, Gemma? Hindi ko maintindihan. Yung apoy na iyon ay hindi aksidente. May sumabotahe sa ascensor. At ginawa itong mawala sa kontrol. Gemma, sabihin mo lang sa akin kung gusto mo nang humiwalay sa akin. Huwag mo kaming sisihin sa lahat dahil lang kay Elliot. Alam kong may kakaiba noong araw na iyon. Kaya nagpadala ako ng investigador. Panlin lang ang usok. Hindi naman ganoon kalaki ang apoy. Ginalaw mo ang ascensor bago pa man. At naglagay ng uling sa loob ng saradong lugar para mahirapang huminga si Elliot. Muntik mo na siyang patayin. Gemma, anong pinagsasabi mo? Ano pa bang sasabihin mo? Sa puntong ito, Gemma, siguro nagkamali ka ng intindi. Hindi mo aaminin? okay lang. Ang pulis at ang hukom ang bahala dito. Magkaibigan na tayo sa napakaraming taon. Kaya mo bang tiisin na maaresto ako? Magkaibigan na tayo ng ilang taon, pero lalo ka lang naging pamilyar sa akin. Una, inakit mo si Elliot. Tapos sinubukan mo siyang patayin. Sally, ano bang gusto mo? Tama ka.
Naiinggit ako sa'yo. Naiinggit ako na napakaganda ng buhay mo. Naiinggit ako sa mapagmahal ninyong relasyon. Hindi ko lang kaya na makita kang napakasaya at gusto kong sirain lahat ng meron ka. Sally, hindi ko akalain na ganyan ka. Hindi karapat-dapat na maging kaibigan mo si Gemma. Tanggapin mo ang sisi at ilalabas kita. Kapag lumabas ka, mag-date tayo. Gemma, Ako ang gumawa ng lahat. Sinadya kong magsunog para lang kayo maghiwalay. Gawin mo sa akin ang kahit anong gusto mo. Hindi lang yun, di ba? Ano pa? Oh, mula sa simula, palagi akong nagdudulot ng gulo sa pagitan mo at ni Elliot, kabilang ang mga chismis tungkol kay Martha. Ako ang nagpakalat ng mga iyon. Ako ang nakahanap kay Martha. Pina-verify ko sa kanya ang chismis dahil makikinabang din siya. Sa ganoon, maaari kong pag-awayin kayong dalawa. Ako rin ang nasa likod ng lahat ng mga hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ninyong magpakasal, masaya ka na ba ngayon? Sally, mula ngayon, wala na akong pakialam sa'yo. Ipapaubaya kita sa abogado. Hindi na ako mag-aabala sa iba pa. pasensya na. Gemma, hindi ko agad napansin ang binabalak niya. Pero mananatili kami ni Yana sa tabi mo, hindi ba? Lumabas ka muna. Gusto kong kaming dalawa lang ni Elliot sandali. Alis na kami. Gemma, Ayos lang. masyado siyang malungkot. Dapat ko bang sabihin sa kanya ang problema kay Lucas? Kung malaman niyang si Lucas ay nagbabalak din, malulungkot siya ng husto, di ba? Lucas, nakatanggap ako ng sumpina mula sa korte. Ano ang gagawin ko? Ang pagkalat ng chismis ay maliit na bagay. Pero ang pagbabanta sa kaligtasan ng publiko ay malaking krimen. Baka makulong ako. Sally, gusto kong subukan ulit. Pwede mo ba akong tulungan? Malapit na akong makulong. Wala ka bang pakialam doon? Siyempre, may pakialam ako. Inayos ko na ang lahat. Sasaluhin mo ang sisi para sa akin sa korte. At may aayusin ako para makalabas ka. Kahit anuman ang relasyon ko kay Gemma, sa huli, sayo pa rin ako. Ikaw, hindi ka nagsisinungaling, di ba? Nahuhumaling ako sa kanya. Pero ang pagmamahal mo ay tunay na nakaaantig sa akin. Gusto na kita ng husto ngayon. Si, Lucas, tutulungan kita. Gagawin ko ang sinabi mo. Bakit ka nandito? Nandito ka ba para tawanan ako? Ginagamit ka lang ni Lucas mula pa sa simula. Kung payag ka pang magtiwala sa kanya, mabubulok ka sa kulungan sa natitirang buhay mo. Dumating ka. Inom tayo. Magkaibigan tayo dati. Nandito ako para makita ka sa huling pagkakataon. Kung ano man yan, sabihin mo na. Ang tagal na nating magkakilala. Pero pumayag ka lang na makita ako sa huling pagkakataon. Nang ipinadala ni Lucas ang mensahe. Hindi ka naman patay. Binabayaran mo lang ang ginawa mo. Maniniwala ka man o hindi? Gusto kitang makita dahil gusto kong humingi ng tawad. Gemma, lagi mo akong pinakitunguhan ng mabuti. Pero paulit-ulit kitang sinasaksak sa likod.
Kung maniniwala ka man o hindi, gusto ko talagang humingi ng tawad. Tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad, pero hindi kita pinapatawad. Bayaran mo ang mga kasalanan mo. Lucas, ito na ang huling pagkakataon na matutulungan kita. Ikaw na ang bahala sa iba. Gemma. Sa wakas, magiging akin ka na. Ano ang inilagay mo sa alak? Wala akong nagawa. Kailangan kong gumamit ng kahiyahiyang paraan. Mahal kita. Minahal na kita ng maraming taon. Alam mo ba kung gaano ako nagdusa? Sa tuwing nakikita kong may pagtingin ka kay Elliot. Sobrang sakit ng puso ko. Kinailangan kong makipagtulungan kay Sally para paghiwalayin kayong dalawa. Naghiwalay nga kayong dalawa. Bakit kayo nagsasama? Bakit? Kaya, ikaw pala. Ang utak at si Sally ay isang tau-tauhan lang? Ikaw ang nasa likod ng apoy sa elevator. Tama. Ginawa ko lahat yon. Pero ginawa ko lahat. Para sa'yo. Akin ka. Sapat na ang mga drogang ito para manatili ka sa akin ng isang gabi. Okay lang kahit hindi mo ako mahal. Natupad ang hiling ko. Gago. Pasensya na, Gemma. Huli na ang dating ko. Okay lang. Alam kong darating ka. Ikaw ang nagplano nito, di ba? Lucas, hindi mo talaga binalak na iligtas ako. Gusto mo lang akong sisihin para sa'yo, tama ba? Pinagtaksilan mo ako. Papatayin kita. Wala kang karapatang banggitin ng pagkakanulo. Lucas, kung kailangan kong mapunta sa impyerno, isasama kita pababa. Naniniwala ka na ba ngayon? Na wala nang namamagitan sa amin ni Lucas? Oh. Sa totoo lang, may lihim akong paghanga sa'yo. Noon pa man. Patutunayan ko. Ito sa'yo. Ano ang iningitian mo? Hulaan mo. Hindi ko kailangang manghula. Malamang sobrang kampante ka ngayong alam mong gusto kita. Konti lang. Pero sa totoo lang, mas lumalim ang nararamdaman ko para sa'yo ngayon. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Naririnig ko ang iniisip mo. Elliot, sa palagay ko, hindi ko na sila naririnig ngayon. Anong ibig mong sabihin? Dahil wala nang sikreto sa pagitan natin, may sasabihin ako sa'yo. Huwag kang matakot. Sige, ituloy mo. Ang totoo, noong gabing bago tayo magdiborsiyo, nagsimula kong marinig ang mga iniisip mo. Alam kong gusto mo pa rin ako, kaya hindi kita dinedivorce. Naririnig mo ang iniisip ko? Lahat? Oh, gayon pa man, hindi ko na sila naririnig ngayon. Mukhang ayaw ng langit na tayo'y mapalampas ito. Kaya naman, nagawa mong marinig ang iniisip ko. Bakit hindi ko na sila naririnig ngayon? Dahil mula ngayon, nagtitiwala na tayo sa isa't isa at wala nang pagdududa. Kaya naman hindi mo na kailangang marinig ang iniisip ko. Mula ngayon, lahat ng sasabihin ko sa'yo ay eksakto sa iniisip ko.